Simula nung isang linggong pag-ano ng sa ospital, parang sabi ko, ayoko nang umiyak. Alam mo, lumadating sa puntong parang nagiging ansama ko. Bakit? Pinagdasal ko na lang siya ni Lord. Lord, sana papahingan mo na lang siya. Ayaw ko makita siyang ganun kahirap, sakit. Ang hirap, parang hindi ako makatayo. Sa kalagayan ng naramdaman ko, tuwing bibisa namin, naramdaman niya yung sakit. Parang ayaw kong tingnan siya na pag tuwing bihis namin, naramdaman yung sakit, iiyak na lang siya kasi tama yung sinabi ni Raisa, akala namin makauwi na kami. Kasi kumakain kami tatlo, ang lakas, binidyo ko pa nga kasi makauwi na kami. Yun pala yung huli na namin pagsasama magsasalita siya. Ang hirap. Sabi ko sa kapatid ko, kailangan lumaban niya, kahit lumaban lang siya, kaya lang wala na talaga, hanggang doon na lang. Ngayon, si Mama, nagpasalamat na rin ako, kinuha siya ni Lord ng mawala na siyang maramdaman sakit. Kaysa nakita namin araw-araw ganun ang kalagayan, napakasakit. Sakit sa kalooban. Sabi ko, Lord, utang na loob. Sana kunin mo na lang siya. Kaysa ganyan ang sitwasyon na araw-araw mong maramdaman. Ang sakit. Grabe. Sika. Natruma na kasi ako eh. 2 beses na nangyari sa akin yan. Una yung papa ko, ganon din ang sitwasyon. Nagpapaalam lang ako noon sa probinsya para lang, kasi nagpapaalam ako mag-abroad. Nagpapaalam lang ako, kinabukasan, hindi na siya makabangon. 1 buwan din sa ospital, ganon din ang senaryo. Lalagyan ng tubo, lahat. Umiyak siya kasi hindi kaya. Nangyari, nakita kami ng 3 ng nanay ko, nakita din niya na tinutubuhan. 1 linggo lang na tinutubuhan, nawala na. Kaya sinisi ko sila, bakit napaka-unfair naman ng Panginoon? Sa akin pa lahat ng magulang natin mawawala. Nasabi ko sa kanila nang nag-usap kami sa video call, bakit ganon? Mga magulang natin pag na kinukuha sa akin magmumula. Napakasakit. Yung isang kapatid ko magkapalitan kami. Sinabi ko sa kanya, ikaw naman dito. Nang hindi naman madagdagan yung nagiging trauma ko noon. At salamat sa Diyos sa kanya umabot. Kasi ang hirap. Tuwing magpapaalam ka ng mga magulang mo, ganun ang maramdaman mo. Nare-recall yung naramdaman ko nung panahon ng tatay ko. At salamat at hindi naman siya pinatagal at pinahirapan. Kaya lang, pamimisan mga apo niya. Kasi mga apo niya, laging hinahanap. Kasi lagi naman niyang niyayaya pagkagala. Wala naman ibang gagawin niya kundi pagkagala. Ako gustong-gusto kong yayain magala, paborito ko yun eh. Kaya lang, hindi naman sa lahat ng panahon na bilabor ka. Gusto niya, yan, salamat din sa mga kapatid kong nagbibigay ng suporta, pangbigay ng panggala. Ayan, kami nakagala-gala dahil sa kanila pagbibigay. At mamimiss na namin, Mama, sana maglakbay ka ng matiwasay at makapahinga. Maraming salamat sa lahat ng mga pagmamahal mo iniwan mo sa amin. Ano ba? Ayaw ko nang umiyak. Napagod na ako. Kaya lang hindi ko maiwasan eh. At maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much. Sunod po naman natin ang sa anak na si Mama. Good evening sa ating lahat. Umiyak silang lahat. Pero ako ayaw kong gawin yung pag-iyak. Masakit man dito sa loob. Hindi ibig sabihin hindi ko naramdaman yung sakit na naramdaman nila. Siguro ito yung panahon na iba ako eh. Yung naramdaman ko, hindi yung ngayon, kundi yung bata pa ako. Ganun pala yun. Grabing sakit. Kasi yung nanay kong yan, nung bata pa ako, siya yung nagtuturo sa akin kung paano ko dalhin, i-memorize yung mga linya ko. Ako yung batang, ang papel ko talaga lagi, oration, declamation, extemporaneous. Ganun yung role ko nung mag-aral ako. Madaling araw pa lang, 2:00 pa lang, ginigising niya na ako parati. Lagi siyang nakaalalay sa akin kung paano ko yun i-memorize at kung paano ko yun masabi na walang mali.
Ganun kahigpit yung nanay ko. At yun yung naalala ko na sobrang strict ko pala ng nanay ko nung panahong yun. Sobrang worth it yung ginawa niya sa buhay ko. Kaya naging ganito ako ngayon. Pangalawa, yung mga kaklase ko, mahilig magtambay sa bahay namin. Alam niyo kung bakit? Ang galing-galing niya magluto. Ang sarap niyang magluto. Kaya yung mga kaklase namin pag break time, kasi yung school namin sa elementary, tapat lang yung bahay namin, tatawid ka lang sa kalsada, bahay na namin. Doon sila kumakain. Ngayon ko lang na-realize, grabe palang sarap magluto ng nanay ko. At alam ko naman, naramdaman din yun ng iba, yung nakakatikim sa mga luto niya, no? Yun yung namimiss ko. Sabi ko, wala na akong nanay na pwede kong ipagmalaki na, alam mo yung batchoy na sinasabi nila, sobrang sarap, walang amoy, sobrang galing niya dyan magluto. Pangatlo, kapag may sakit ka, di mo kailangan sabing, hilutin mo ako. Tama sila doon. Alam mo, makita lang niya yung mukha ko, pagod ka, magpahinga ka muna. Ang unang kukunin yun, tama rin yung sinabi ni Kuya Ringil, meron siyang bote na may mga ugat ng mga halaman, hinahaluan ng malyurka, alam mo yun, suka or ano, or kung wala man, efficacent or yung mga omega, yan ginagamit niya yan. At hindi mo siya maikumpara kung sino yung mga nagmamasahe, napakagaling niya. Hindi mo maramdaman yung sakit. Alam mo yung, di ba sa mga spa, nagpapasabi tayo na, hard, mild. Walang ganun. Kasi ang sarap niyang humilot, ang sarap niyang magmasahe. Yun yung sinasabi ko na hindi ko maikumpara ang nanay ko pagdating sa ganun. The best siya. Pang-apat. Hindi ako iiyak. Kasi talagang dapat strong ako sa kanilang lahat. Dahil sila umiyak silang lahat. Dapat matapang ako. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, dapat lagi kang maganda pagka nag-ayos ka. Yan ang nanay ko. Alam niyo ba, nung mga elementary kami, lahat kami magkakapatid, mga honor student kami. Kaya sobrang proud talaga sila sa amin kasi kami magkakapatid eh. Mula grade 1 hanggang grade 6 talagang mga may title kami. Kaya lang alam niyo pag recognition na, yun ang hindi ko makalimutan. Nauuna ang tatay ko, mag-speech ako, wala pa ang nanay ko. Paano kaya to? Magsalita ako, tapos tatawagin ako, walang mag-aakyat, walang sasabit ng ribbon ko. Yung pala, malapit na ang pangalan ko, saka lang ang dating niya. Alam niyo kung bakit? Mas maganda pa siyang pumorma kaysa principal namin. Grabe, hindi ko makalimutan yan. Sabi ko, magmamana kaya ako dito sa nanay ko. Pero ang tatas ng takong hindi naman ako lagi nagsusot ng ganun. Pero natutuwa ako doon at ngayon ko lang na-realize, ang ganda talaga ng nanay ko. Panglima, lagi niyang sinasabi sa akin, kahit gaano kahirap, huwag kang sumuko. At ang una kong natutunan sa kanya, lumapit ka sa Panginoon. The best yan. Yun yung nanay na kahit hirap na, pero hindi siya sumusuko. Yun yung natutunan ko sa kanya na dapat pala ganun lang. Chill yan. Chill lang tayo, ganun. Yung pang-anim, hindi na sa mga bagay na yan kasi ang nanay ko, mas mahilig siya sa material na bagay. Ewan ko kung sino yung mga kapitbahay dito. Pero talaga ang nanay ko, mahilig mag-shopping, mahilig bumili ng mga ganito, mamasyal, ganon. Pero super blessed kasi yung mga anak niya, yung mga kapatid ko, talagang nagbibigay at naibibigay yung kanyang mga kapretsyo. Ang huli, yung kami ng kapatid ko, yung istorya na nasa hospital. Totoo yung sinabi niya kanina eh. Umiyak siya kasi nagkasakit ang nanay ko, gusto niya makarecover pa, pinakonfine namin, kahit na alam ko malaki talaga ang gagastusin, alam ko namang malaki talaga eh, laban lang. Sabi niya, yung tatay daw namin, totoo yung sinabi niya kanina, namatay sa mga kamay niya. Umiyak siya, sabi niya, pati ba naman nanay natin, sa akin pa rin. Kaya ang sabi ko, maglilib na rin ako at ako nang magbabantay. Sabi ko, umuwi na kayong lahat.
para sa mga kamay ko naman. Sinabi ko yun. Pero masakit, kasi pag tinitingnan ko yung nanay ko, yun yung mga panahon na, alam mo yung naghihingalo? Masakit tingnan, di ba? Mas okay pa yung mawala ka na natutulog ka lang, na isang ganun ka lang. Pero hindi, nakikita ko siya na hirap na lumalaban. Ang ibig sabihin nun, ayaw pa niya. Pero wala tayong magagawa eh. Kaya gusto ko lang din i-share sa lahat ng nandito, no? Kahit sino sa atin, walang makakapigil kung hanggang saan lang yung buhay natin. Walang makakatitiyak na dahil bata pa tayo, o malakas pa tayo, hindi tayo maglalaho sa mundong to. Hiram lang ang lahat ng bagay. Kasama na dyan ang buhay natin. Sa akin, hindi dapat, alam kong masakit, pero hindi dapat iniiyak yung pagkawala. Ano yan eh? It's a blessing. Acceptance yan eh, na tinanggap na nila at papunta na sila doon sa buhay na walang hanggan. Kung tayo nga'y nakakasiguro at gumawa naman tayo ng tama, ay nagpapasalamat tayo. At super blessed kasi nawala siya ng ganyan. Nakita nyo ba? Hanggang sa huling niya, maganda pa rin siya. Sabi nga ni Jingjing eh, si Lola parang artista. Sabi niya. Totoo yun. Kasi kung titingnan mo siya, maganda siya eh. Parang maluwag sa kalooban niya. Kaya lang sabi ko, Mama, sasabihin ko to, wag na wag mo talaga akong laging takutin, hindi naman ako takot sa iyo eh. Sabi ko sa kanya, natutulog ako dyan. Akala ko, tinapik ako ng kapatid ko kasi umano siya, papunta dyan sa pinto, hindi raw. Pero alam mo talagang tinapik ako, ginanon niya ako. Siguro sinabi niya, gumising ka na, kumain ka na. Mahilig kasi siyang magtapik. At mamimiss ko yun. Lalo na yung mag-videoke kami at kumanta, kahit Bisaya, talagang nag-videoke ako, mahilig siya sa ganon. At kung may tugtog man, cha-cha, yun ang paborito niya. So, Mama, alam kong masaya ka na, dahil nakangiti ka naman, at alam kong lagi mo kaming sasamahan. Lahat ng magagandang bagay, pati na yung pagpapaganda mo, talagang gagayahin namin ni MJ. Huwag kang malungkot kahit naalis ka na. Alam ko, secured naman kami. At yung mga naipamana mo sa aming magaling magluto na kay Joyce na. Yung naging wife ni Kuya, namana na ni Joyce. Ayun. At si Jingjing naman, huwag ka nang umiyak. Si Lola ay, alam natin, nasa mabuting mga kamay na siya. Patuloy lang. At mag-pray lang tayo kasi lahat naman tayo pupunta doon. We love you, we miss you, till we meet again. Kasi magkikita-kita rin tayo balang araw. So huwag tayong malungkot. Praise God. Magpapasalamat tayo sa Diyos na andun na, bumalik na siya kung saan. At yun yung tandaan natin. Huwag tayong malungkot, panandalian lang naman yan, no? Dahil lahat tayo pupunta, huwag na kayong mag-ipon. Mamasyal na lang kayo lagi, katulad ni Mama. Di ba? So sa lahat ng mga nandito nakiramay, tumawa lang tayo at maraming salamat sa inyo. Kasi yung bigat na naramdaman namin, napapagaan ninyo. Lalo na yung mga nagpadala ng bulaklak, hindi ko na i-mention, no? Nandito lahat eh. Nakakagaan din pala, no? Sabi ko, hindi na lang din ako mag-mention kasi ang mahal pala ng Antorium, sana orchids din, no? Pero lahat naman tayo pupunta doon. Huwag kayong mag-alala. Pero bago ko end ito, kasi may pahabol sana ako, naging anak din siya ni Mama eh. At tawagin ko si Pin. Baka pwede meron ka rin sabihin kay Mama din. Good evening po sa lahat. Malamang narinig niyo na po ang mga storya ni Mama. Pero ito po yung babahagi ko sa inyo na si Mama po ay naging totoong kaibigan po sa kanyang mga kaibigan. Maari pong na sa buhay natin marami po tayong kaibigan, ngunit napakaswerte po natin kung makahanap po tayo ng totoong kaibigan. At napakaswerte po ng kaibigan ni Mama at nahanap nila si Mama at na naging totoo sa kanila.
At saka si mama po ay magaling po magpinta. Yun po ay naturo niya po sa akin. Opo, totoo din po na si mama po ay magaling mamasahe o magmassage. Yan po ay minana ko din po sa kanya. Ang hindi ko lang po minana sa kanya ay di po ako magaling magluto. Yun po yun. So, marami po akong gusto sabihin kay mama, pero sa isang salita na lang po. Mama, maraming salamat po. Parang ngarap po ni mama na maging teacher po siya. Na-observe ko po siya nung naging katikis po siya. Gustong-gusto niya po magturo. Kaya yun po din na naging dahilan ko, nag-udyok sa akin na kumuha po ako ng course on education. At alam ko, naging proud siya sa akin nung pumasa po ako sa board exam. At ngayon po, masayang-masaya din po siya na nagtuturo ako ngayon. Kaya yun po, napakaswerte ko. At dahil naging mabuti po sa akin si mama. At naging patunay po dyan, naging mabuting tao po siya dahil nagiging mabuti tao at mabuting ina. Dahil naging mabuti po lahat ng anak niya sa akin. Dahil nakapagtapos po ako ng pag-aaral, nang hindi man lang ako sinumbatan, pinatapos kita pag-aaral, dapat bumanti ka ng ganito, ganyan. Kaya patunay po yon na naging mabuti po si mama na tao sa mundong ito. Kaya nawan po maging aral po sa atin, din sa mga naging kaibigan niya, ang tama pong pag-uugali po niya. At maging alaala na rin po sa atin ang magandang pinahagi niya sa atin. At saka po, alam ko po na may lugar na siya doon sa ating Panginoon kasi naging mabuti siya dito sa mundo. Yan lamang po. Maraming salamat. Wala na. Si Ma'am. Si MJ, Magandang gabi sa ating lahat. Si Mama, matagal ko na yan hindi nakasama talaga kasi matagal na akong hindi nagstay dito sa Pilipinas kasi nag-apunta. Siguro mga 13 years na, pero lagi namang may communication. Ang maalala ko lang na memories ko since talaga nung bata ako, since paliit pa ako, spoiled talaga ako niyan. Lahat binibigay sa akin. Halimbawa na lang sa mga laruan. Pag pupunta kami ng palengke, pag may gusto ako, ibibili talaga niya ako. Hindi pwedeng hindi kasi mapapahiya siya sa akin. Maglulupasay ako niya sa kalsada, hanggat wala, hindi ako tatayo. Ugali ko yan. Kaya nung nagkaroon ako ng trabaho, binabalik ko rin sa kanya kung anong hinihiling niya. Pinagbibigyan ko din siya. Ngayon, nawala na si Mama. Every time kasi na mag-birthday siya, mga week before, lagi yang nagtatanong dun sa kapatid kong isa, tumatawag daw ako. Kasi alam niya na laging sponsor ang birthday niya. Ngayon, wala na siya. Dapat sa July, mag-birthday na ulit siya. Ibibili ko pa rin siya ng lechon. Yes! Ipagkahanda pa rin kita ngayon, wala ka. Hindi ko man lagi sinasabi sa'yo na pagkahanda kita. Pero lagi yung may nakabudget para dyan. Kahit hindi ako maghahanda sa birthday ko, para lang mapasaya kita, laging meron para sa'yo. Basta pag ako, ibibili pa rin kita ng lechon sa birthday mo. Hindi ka mawawala ng ganda. Akala ko nga maglalas ka pa. Yung hinahabol ko sana na maabutan kita na buhay, pero hindi rin pala. Pero hindi ko kaya hindi kita makita sa huling pagkakataon. Kaya kahit malaki ang mamasahe, pinipilit ko mag-away, makita lang kita. Yun lang po.
Yan, wala na po ba? Manong, si Manoy. Pwede ko pong humabol. Ayaw niya? Wala, ayaw. Manoy, ayaw. Manoy. Sel, ikaw. Hindi na, iiyak ka rin. Ayan. Wala na. Ayaw na niya. Si ma'am, ikaw, ay si Evelyn. Si Evelyn, naging part. Si Ma'am Evelyn? Oh. Asan si Evelyn? Magsalita siya. Ay, wag na daw, may bata. Wala na po. Nais po namin magpasalamat po sa pagtangkilik niyo po sa St. Peter. So, in behalf of St. Peter Life Plan and St. Peter Chapels po, kami po ay taus-pusong makikiramay po sa inyo. At kami po ay taus-puso din pong nagpapasalamat dahil po sa pagkuha niyo po ng St. Peter, kayo po ay naging kabahagi po ng charity works ng St. Peter. So, ibig sabihin po, sa lahat ng mga malalaking kumpanya, ay may mga kanya-kanyang corporate responsibilities po sila. So, isa po ito sa mga charity works ni St. Peter. Kung nakikita niyo po dito, maliit po yung coffin, ano po? Free po itong binibigay ng St. Peter dun sa mga hindi pinalad na babuhay 1 month below. Dalhin lang po yung bangkay o yung mga bata na hindi pinalad dito po sa chapel at free po ito na binibigay na serbisyo ni St. Peter. Isa pa po ito po sa mga kaparian. Free din po ito. Kung meron po kayong kakilalang mga pare na gusto pong serbisyohan ni St. Peter, itulog nyo lang po uli dito. At ito pa po, yung isang pinaka sa mga charity works ni St. Peter, nagbibigay po siya ng scholarship. Ibig sabihin ng FMB po, ito po si Francisco Manuel Bautista Foundation po ito. Doon po sa, alam ko po dito may mga estudyante, ano po, doon po sa grade 12 incoming college po, pwede po kayong online, search nyo lang po. Kasi po si St. Peter po ay mayroong Christian community. Every Monday po, lahat po ng clan holders ay pinagdadasal ng St. Peter po. Ito din po yung mga teachers. Alam ko may mga teachers din dito. Yun po mga teachers na hindi pinalad during September 5 to October 5, that is Teachers Month. At hindi po siya pinalad, wala po siyang plan. 50% po ang binibigay ni St. Peter as a discount po. Kami po ay kabahagi din po ng Soul Trees program ni St. Peter dahil po si St. Peter po mismo ang gumagawa ng mga coffins. So sa buong Pilipinas po. Kaya po meron po kaming Soul Trees program. At ang St. Peter din po ay sa pamamagitan po ng pagkuha nyo ay nabigyan po ng award, international awards po ang St. Peter. At isa pa po, meron pong, ito po ay more than 100 billion peso po ang trust fund ni St. Peter. Dito po kinukuha ni St. Peter yung binibigay po na insurance. Kasi po, aside sa memorial service po si St. Peter, naka-insured po yung lahat ng mga kumukuha between 18 to 59 years old. So dito po, dito naman po, nagbibigay po ng past claim kung doon po naka-insured. At kapag po insurable pa po yung nawala, dito po nagkakaroon ng claims. Yan po yung fast claim na tinatawag o kaya po yung cash assistance. So dito po hindi lang po naka-indicate, hindi lang po updated. Ang life plan offices po namin ngayon ay 265 na po. So ang bago po ngayon is Cabuyao and Canlubong. Dito po kinukuha o dito po kumukuha ng mga plans. Sa chapels naman po, nearly 300 chapels nationwide po. Kung marami po kayo nakikita na mga chapels, yan po. Pwede po tayo, kahit saan po sa Pilipinas, meron pong chapels. At isa po sa naging charity works ni St. Peter, yung pagbibigay po
Magbibigay-pugay din po sa SAP 44, 42 po dito sa Luzon, 2 po sa Muslim, sa Mindanao. So more than almost 3 billion po yung ipinamahagi ni St. Peter na cash assistance sa kanila. Kaya po St. Peter ang kinuha ng government kasi po si St. Peter lang po yung merong funeral po, memorial services nationwide po. So inihatid po ni St. Peter sa kanilang mga bayan ang mga pulis na nasawi. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagkuha niyo po. Alam ko po kasi yung family, sir, ay marami kayong plans, ano, na naserbisyuhan na rin yung iba. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang ating programa sa pamamagitan po ng closing prayer po at susunod po dito yung yung announcement for tomorrow's interment po. Closing prayer si Ma'am. Ma'am Evelyn po. Tawagin mo si Edita mo.